Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Conqueror, na kung saan ay sinasagot po natin ang mga katanungan at bibigyan natin ng mga kasagutan mula po sa Bible. At sa umagang ito, ating pong tunghayan ng isang verse sa Thessalonian, 1 Thessalonian 4:16 and 17. Basahin po natin. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sabihin po natin sa Tagalog po. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay pubuhayin muna. Verse 17 po. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, sa verse po nito sa 1 Thessalonian 4:16 and 17, si Pablo po ang sumulat sa mga tiga Thessalonica, isang simbahan na dumaranas po ng pag-uusig at pag-alala sa mga huling araw, ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron po tayong katanungan, what is the secret rapture? What is the secret rapture? Or the rapture of the church? So, ito po yung ating pag-aaralan. Number 1, yung tinatawag po na timing of the rapture. So, alamin po natin ang kung ito ba ay kung kailan ito mangyayari. Kasi mayroon pong tatlong interpretation ng rapture. Ito po yung before, during, and after. Yung before po, ito yung pre-tribulation. Yung during, ito po yung mid-tribulation. Yung after, ito po yung post-tribulation. Tayo po na mananampalataya ng Panginoon ay naniniwala sa pre-tribulation. At dito po sa pre-tribulation, sinasabi po na number 1, only true believer was taken. Ang kukunin lang ng Panginoon ay ang mga totoong mga Kristiyano na naglilingkod sa Kanya, naghihintay sa Kanya faithfully. At makikita po natin pangalawa, ito po ay sudden and unexpected. Hindi ito inaasahan. Ito ay surprise na mangyayari. Basahin po natin ang isang verse sa Bible. Sabi po sa 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin
at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong muli. So, sa isang kisap mata lang po, in the twinkle of an eye, tayo po ay kukunin ng Panginoon. So, ganun po kabilis, ganun na, kaya maraming tao ang masosurpresa, magtataka. Nasaan yung aking nanay? Nasaan ang aking kapatid? Nasaan ang aking asawa? Nasaan ang aking mga anak? So, ibig sabihin, naganap na yung rapture. Sa isang kisap mata, ito po ay mangyayari. So, pangalawa po na ating tingnan yung the nature of the rapture, or yung nature of the catching up. Una, tingnan po natin yung origin of the rapture. So, wala po sa Bible yung salitang rapture. Ito po ay Latin word, mula sa Latin word na yung rapture. Ibig sabihin nga po pag caught up, pagdagit, at pangalawa na makita po natin yung biblical interpretation po. Sa biblical interpretation po, ito po ba ay may tatlo po siya na tingnan natin. Ito po ba ay literal? Ito po ba ay physical? Ito po ba ay spiritual transformation? So, basahin po natin ang verse sa Bible na nagpapatunay po na sa ating binasa po ay ito ay literal na mangyayari po. Pero may mga ilan na nagsasabi na ito ay symbolical. At pangatlo po na ating tingnan po yung different rapture and second coming. Ano ba ang pagkakaiba po ng rapture at ang second coming ng ating Panginoon? Ang rapture po, basahin po natin yung 2 Thessalonians 2:1. Sabi po sa 2 Thessalonians 2:1, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo. So, yung rapture po na tinatawag, ito po ay gathering ng mga anak ng Panginoon, ng mga namatay na sa Panginoon at mga buhay pa. So, titipunin sa ulap habang sinasalubong ang ating Panginoong Hesukristo. Mantalang yung second coming po, ang second coming po ay basahin po natin ang Revelation chapter 1 verse 7. Sabi po doon, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. So, makikita ng lahat mula sa literal na makikita ang pagdating ng Panginoon at kasama yung mga mananampalataya. So, iba yung sasalubong, iba yung kasama na ng Panginoon. Yung second coming, kasama ang mga mananampalataya na ito ay mangyayari para i-judge, hatulan ang mga hindi kumikilala sa Panginoon. At pangatlo po, tingnan natin yung purpose of the rapture. Number 1 po, ang layunin po ng rapture ay to join Christ
in His triumphant return. So, makasama tayo ng ating Panginoon na maghari. Pangalawa, yung to comfort believer and give hope. The assurance of Christ's return. So, bigyan tayo ng aliw, ng pag-asa at katiyakan na ito ay mangyayari, yung rapture po. Pangatlo, to escape earthly suffering. So ito ay gagawin po ng Panginoon sa kanyang mga anak. Basahin po natin ang isang verse po. Yung 1 Thessalonians 5:9. Basahin po natin 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo ay kukunin ng Panginoon para hindi dumanas ng kanyang puot at galit na ipaparanas niya sa mga taong matitigas ang ulo, hindi sumusunod sa Panginoon, hindi kumikilala. So, tandaan po natin, be ready, keep watching, keep trusting while waiting in the return of the Lord, yung rapture po. Ikaw na mananampalataya, huwag kang magsawa. Be faithful to serve the Lord. Your labor in the Lord will not in vain. Hindi masasayang yan paglilingkod mo sa Panginoon. Kahit tinatawanan ka ng iba, sige lang. The Lord will reward your labor in the Lord by doing His will. So, tandaan po natin to. Ang 1 Thessalonians 4:16 and 17, ito po ay isang malakas na mensahe ng pag-asa at katiyakan para sa mga manampalataya. Kahit ito ay komplikado at maraming aspeto sa iba't ibang interpretasyon at patuloy na pagtatalo. Kailangan ng pangunawa at maingat na pag-aaral sa mga konteksto nito. Ang pag-asa, ito po ay pag-asa ng mga manampalataya. So, sa araw na ito po, patuloy po tayo sa Panginoon na maglingkod dahil hindi natin po alam kung tayo po ay nasa last days or nasa last minute na po. So, continue to serve the Lord faithfully. Hanggang dito lang po at ako po si Pastor Jeff. Pagpalain ka ng Panginoon sa araw na ito. To God be the glory.